Hi guys! Welcome to my vlog. So marami po yung mga nakikurious kung ano nga ba yung napabalita na na-raid sa Makati na mga online lending app. So alam ko maraming nagtatanong dyan kaya iyon po yung ating topic po ngayon. So ano nga ba yung mga ola na na-raid sa Makati nung nakaraang buwan? So ang na-raid po una is yung sa credit cash. Bale, yan po yung logo po ng credit cash po natin. So, etong credit cash daw is nanghaharas and nambabanta po talaga siya and super laki pa ng bawas sa ilo-loan mo. And to think na for 7 days lang po siya babayaran. So, sample po ng nasa screen po, yan po yung niloan ko noon sa credit cash. So, kung titignan nyo, loan date is November 5 and then yung repayment date is November 11. So, kung bibilangin mo yan, sa ika 6 days po, yung sinasabi nilang 7 days is ika 6 days po talaga siya. So, November 11 siya babayaran and then, yung ibabalik mo is 749. So, yung loan amount mo is 700 and meron fees na 231. So, ang marereceive mo lang sa 700 na loan is nasa 400 plus lamang po. So, malaki po yung bawas and 6 days lamang po siya babayaran. So, hindi ko na po naulit na mag-loan po dito kay Credit Cash since nung mabayaran ko ito, yung offer niya, paiba-iba, hindi siya consistent. Tulad ng yan, nung trinay ko ulit, 500 na lang yung offer. So, kung 500, magkano ang ide-deduct dyan? Parang magkano lang din, nasa 300 yung ma-receive ko or 200 plus lang, ganun. And then, ibabalik mo siya after 6 days. So, hindi ko naman naranasang maharas dito since nagbayad ako agad. So, according sa research ko, nanghaharas din pala talaga sila. So, marami pong naharas dito na mga nag-overdue and due date mo na, talagang tawag sila ng tawag. Kaya nung mismong araw na yun, binayaran ko na para hindi na sila magtawag pa. So, ayun nga, at ito yung isang na-raid sa Makati. So, pangalawa naman po is si Peso Wallet. So, ito po yung isa pa na na-raid na nanghaharas daw, nagbabanta and tinetext or pinapadalhan ng email yung company na nilagay mo. Kaya, ingat-ingat sa pag-loan dito sa Peso Wallet. Kailangan, wag nyong masyadong ibigay lahat ng mga detailed information ninyo lalo na sa company pag nagwo-work po kayo at baka ma-email po sila. Dito naman po sa Peso Wallet ay na-try din po natin ito and kung makikita nyo po sa screen yung loan amount dyan is 10,000. So pangalawang loan po ito, yung first is nasa 1K ata. So kung titignan nyo, loan amount 10,000 and then total fees is 2,960. So, ibabawas nila yan sa inyong 10,000 na loan. So, ang marereceive nyo na lamang is nasa 7,040. So, malaki po yung binawas. And then, for 7 days lang din po siya. So, 2 payments siya actually. Ang first payment is after 6 days. So, yung ika 6 days, bayaran mo yung kalahati and then the next na 6 days ulit is yung kalahati. So, nakalagay dyan is 3 payment, 3 installment, pero i-waive na po nila yung pang third payment kasi nasa 50 lang po yun. Kung on time mo siya bayaran, yung dalawang installment, free na po yung third installment. Pero kung titignan mo, nasa 50 pesos lang po yung third na installment. Kaya madaya po talaga. And after po nito, so on time naman po akong nagbayad, pero yung next offer nila, imbes na tumaas, parang bumaba po siya. So, paiba-iba po yung offer nila, parang si credit cash din, hindi mo maintindihan kung ba't bumababa, minsan malaki. Kasi yung second na loan ko dyan is naging 10,000, kaya nagulat ako nun. And then, after 3 loans, yung ikaapat po na loan ko is humaba na po yung payment period niya. Kung titignan nyo po sa screen, yung loan amount po is 1,000
And then nakalagay dyan, term interest is 120, service fee 300, paid up amount. So nakalagay dyan 560 kasi yung 560 na pay ko na po yan for the first installment. So ang total na mababayaran ko is 1,170. Kung makikita nyo guys, yung first installment ko is nabayaran ko siya noong February 3 and yung next na installment ko is February 18 pa. So kung kukomputin nyo, ang pagitan po nyan is 15 days. So parang ang nangyari is naging 30 days na po siya. So pang-apat na loan ko po ito. So yun nga, gumanda po pala yung ano niya after ng ilang pag-loan dito sa Peso Wallet. Pero, hindi ko rin po siya naranasang maharas since hindi po ako nagpa-due date po dito. Kasi ayoko rin po talaga ng natatawagan. Pero sabi nila sa mga comment section, sa mga ibang videos, nakita ko na sobra rin palang mangharas itong si Peso Wallet, kaya pala siya na-raid din. So hindi ko rin po siya in-expect nung naibalita na ito po yung isa, kasi ang alam ko, mas grabe po yung Pinoy Peso sa panghaharas. Pero ito pong si Peso Wallet, yung isa sa mga na-raid ng sa Makati. So, yun lang. So, kung titignan po natin, mataas din po rin talaga yung nababawas sa nilo-loan. And kagandahan lang din po dito sa kay Peso Wallet is kung makapang-apat ka na or makaulit-ulit ka dito, gaganda rin po pala yung long term nila. So, 30 days na po yung sa akin. And then, yung sa third payment is mababale, wala na po yan pag on time ka nagbayad. And pwede rin po pala siyang i-full payment sa during first payment kasi may option naman po siya na pay in full or pay partially. So, pwede po yun. Pero kung may buo ka na pwede mo namang ibayad na lang lahat para wala ng problema. So, hindi ko naman sinabi tong mga to para mag-loan ulit kayo kay Peso Wallet since nang haharas po talaga sila, kaya iwasan na lamang po nating mag-loan ulit dito kay Peso Wallet para wala po tayong maging problema in the future. So, yung mga nakautang kay Peso Wallet, bayaran na natin kung meron na, and then i-delete na lang po natin yung account natin po dito kay Peso Wallet at saka kay Credit Cash na rin po. And marami pa pong mga ibang online lending app dyan na sobrang nangaharas, lalo na yung Pinoy Peso, kaya iwasan po natin sila para hindi po tayo mapahamak din or ma-stress sa ating mga pinagkautangan. So, yun lamang po. I hope na nasagot ko yung katanungan ninyo since curious kayo kung ano nga ba itong na-raid sa Makati na mga Ola. So, thank you for watching.